Pakapitan ng talaba, ganyan daw ang dapat gawin sa mga eroplano at helicopter ng militar. Ano na nga ba ang estado ng ating hukbong panghimpapawid? Tipid na tipid ka, pero ubos agad ang load mo. Kilalanin ang Com Warrior Virus, ang pirata ng perang ikinakarga natin sa ating cellphone. Hindi pa inaani nakasangla ng palay. Ganyan daw ang buhay ng ating mga magsasaka. Hindi na nakawala sa kuko ng 5-6. Personal naming inalam, sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto, ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Pag sumakay ka raw ng eroplano at helicopter, tila ang isang paa mo nasa hukay na. Pero pagka sumakay ka sa eroplano at helicopter ng militar, mukhang hanap mo talaga si kamatayan. Bakit nga ba kawawa ang ating Air Force? Enero 2003, nasa San Jose, Nueva Ecija ako para sa isang coverage. Ang istorya, paghukay sa bangkay ng isang pastor na umano'y pinaslang ng mga NPA. Ang aming destinasyon, Mount Williams. Pero sa ikatlong pagtatangka para kami makalanding sa bundok, itong nangyari. Paul, okay ka lang? May dugo si Paul. Biyak eh. Siyam na kataong sakay ng bumagsak na UE helicopter. Sa kabutihang palad, buhay kaming lahat. Hello, bumagsak yung chopper namin. Nandito kami sa bundok. Sa Mount William, sa San Jose. Isang malagim na trahedya ang nangyari ngayong araw. Bumagsak at sumabog sa kabundukan ng Gabaldon, Nueva Ecija ang isang Huey helicopter ng Philippine Air Force. Si dating FIVOX Director Raimundo Punong Bayan at 8 iba pa patay sa pagbagsak ng sinasakyang UE helicopter sa Nueva Ecija. Kinabukasan, inakyat namin ang kinabagsakan ng UE. Ito yung bundok na kinabagsakan ng helicopter, dun mismo sa tuktok. Yung may nag-iisang punong yun, merong pababa doon, may bangin, doon nahulog yung helicopter. 4 na oras ang binuno namin sa pag-akyat. Matarik at mainit ang daan. Pagdating sa tuktok ng Mount Namal, itong tumambad sa amin. Saan yan? Yung pampalig-palig. Palig-palig. Ang mga piyesa ng UE nagkadurog-durog. Ito yung isa sa mga lugar kung saan tumilapon yung mga pyesa ng sumabog na helicopter. At mapapansin nyo, matapos ang isang araw, umuusok pa rin tong lugar na ito. Dito mapapansin nyo yung pyesa ng sumabog na helicopter at talaga namang amoy na amoy gasolina pa. At kung titingin naman kayo sa may parting itaas, mas maraming nagkagutay-gutay na pyesa ng chopper at talaga namang umuusok pa rin hanggang ngayon. May 19, 2005, 3 linggo matapos ang insidente, lumabas ang resulta ng investigasyon ng Air Force. Walang problema ang makina. Malamang daw ay human error o kaya'y environmental factor ang sanhi ng insidente. Ayon ito sa 410th Maintenance Wing ng Air Force na nag-imbestiga ng kaso. Ito rin ang unit na nag-reconstruct na nag-crash na UE ni Punong Bayan. Hindi ito ang unang kaso ng pagbagsak ng sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force.
sa gitna ng kanilang patuloy na modernization effort. Umabot na mga ito sa 70 sa loob ng 10 taon. Mga aksidenteng sa ngayon walang katiyakan kung paano maiiwasan sa inaharap. Napipilitang mangarne ng pyesa mula sa sirang aircraft ang mga technician. Ito na kinainat na ng mga sasakyang panghimpapawid na kinarne nila. Ngayong summer, see you in Singapore. Everything's fine daw dito. Tignan mo naman dito sa Singapore. Nagbibigay ng resibo at nanunukle. Dahil lahat ng bawal, may fine. Ang multa pag nanigarilyo ka sa mga lugar na hindi dapat, 1,000 Singaporean dollars. Fine na rin ang buhay ng mga DH na Pinay. Mababait na ang mga amo at pinag-aaral pa sila dito. VP ng Maybank, sikat na artist at anchor ng BBC, lahat Pinoy. At ang bayani ng mga Singapore OFW. Kilalanin Miyerkules ng gabi sa Pinoy Abroad. Itong Blue Diamonds, hinangaan bilang pinakamahusay na precision aerial team sa Asia noong dekada 60 hanggang 70. Simbolo ng lakas ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Ngayon, ito na ang kinahinat na nila. Grounded. Nakatenga at unti-unti nang tinatabunan ng alikabok dito sa Clark Air Base. The grounding of the aircraft was instigated by a crash in May 2002, I think. May 4, 2002. And it started the grounding. Wala noon, hindi na lumipad. Ang 19 na F-5 na tinanggap ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong 1966 ang naging pangunahing fighter planes ng bansa. Tanging mga fighter planes sa may kakayanang lumaban sa kapwa-aeroplano o magsagawa ng air combat. Ngayon, tila wala na tayo ni isa nito. Wala tayong magamit ngayon from external attacks, no, or invasion. In the trend of world politics today, it's very remote that one country will try to invade another country. Dahil dito binansaga ng Air Force Review, isang international publication, ang mga aircraft na ginagamit ng Pilipinas sa pagbabantay ng Kalayaan Group of Islands tila inutil na puwersa. Kung ikukumpara sa ibang bansang umaangkin din sa Spratlys, nahuhuli na nga ang Pilipinas. Ang Malaysian Royal Air Force mayroong mga upgraded na F-18 at mga MiG-29 mula sa Russia at tinatayang mas matindi pa ang puwersa ng China. Ang Pilipinas nagkakasya na lang sa pagre-repair ng mga luma nitong sasakyan. Sa Villamor Air Base nga, ito ang aming nadatnan. Ito yung isa sa mga rescue helicopters ng Air Force na sumasailalim ngayon sa preventive maintenance. Masasabi ko na pagdating sa training at abilidad, maaasahan talaga at saludo ako sa mga taga-Air Force. Makikita nyo nga mula sa blade ng helicopter na ito, ginawa na lang nila ng paraan. Nagkakasya na lang na kung anong pyesa ang meron sila. Pinunta namin ang 410th Maintenance Wing sa Clark Air Base. Dito ginagawa ang pinakamatitinding repairs sa mga lumang aircraft. To maintain the operational rate of the aircraft, kung may na-out na isang bagay, pagkatapos the component is not on stock, so they have to get it from one aircraft space. Nakukuha nila yun sa mga out aircraft. Dahil sa kakulangang ito, napipilitang mangarne ng pyesa mula sa sirang aircraft ang mga technician. Ito na ang kinainat na ng mga sasakyang panghimpapawid na kinarne nila. Kinakalawang ang ilan, ang iba tila mga skeleton na lang. Hindi mo nakakalaing dati itong sasakyang pandigma. Dahil daw ito sa kawalan ng budget. Our budget is basically remain the same from year 2001 up to today. Mahal daw kasi ang pagmimintina ng mga sasakyang panghimpapawid. Mga 50 million. Upgraded na rin yung the avionics. Batay sa report ng Commission on Audit o COA, noong taong 2003, umabot sa lagpas 6 na bilyong piso ang budget ng Air Force.
Sa kabila ng sinasabing kulang na budget, may sobra pa silang halos 400 milyong piso noong taong iyon. Ayon pa sa report na ito, napag-alaman ng COA na may 1.7 bilyong pisong halaga ng equipment at piyesang nawawala. Ang sagot ng PAF, naagaw daw ito ng mga rebelde sa mga labanan. Siguro sanhi ng hand-to-mouth existence ng Philippine Air Force kung saan pag nangailangan ng parte ang ating mga aircraft, ang ating mga using units, pag may biniling parte, ay ito'y dumidiretso na kagad dun sa ating user, nilalagay na kagad sa eroplano. So medyo nababypass yung ibang mga procedures. Higit sa kawalan ng pera, katiwalian at maling paghawak ng budget ang nakikitang problema ni Senator Pimentel. Hindi natin nabibigyan ng sapat na suporta para maabot yung kagustuhan na talagang ma-modernize natin ang ating capability na ipaglaban ang interest ng bansa. And considering that your budget numerically remains the same, you can just imagine how much we will be able to accomplish with our budget today. Dahil umano dito mula sa 184 na gumaganang aircraft noong 1991, ngayon 120 na lang ang natira sa PAF. Ito'y sa kabila ng pagpasa ng Kongreso ng Republic Act 7898 o ang AFP Modernization Law noong 1995. Nakasad sa batas na ito ang modernization ng AFP sa loob ng 15 taon. Makalipas ang isang dekada, 37 aircraft pa lang ang nadadagdag sa PAF. 20 na Huey helicopters lang ang nagmula sa Modernization Fund. Ang masakit pa rito, mula 6 noong 2000, 2 na lang ang lumilipad na C-130. Ito ang eroplanong ginagamit para magdala ng tulong sa mga lugar na may sakuna. Sa kabila ng mga limitasyong ito, patuloy ang serbisyo ng mga piloto ng Air Force. Pwede siyang mag-troop insertion, extrication, disaster relief operations, limited close air supports, mga search and rescue missions, pwede siya. Masakit para sa kanila mga insidenteng tulad ng nangyari kina Punong Bayan at 8 pang katao, kasama ng piloto. It's part of the job. Tsaka kung oras mo talaga kahit naglalakad ka lang sa kalye, mamamatay ka naman. Sana nga lang ay hindi mabaliwala ang pag-aalay ng buhay ng mga pilotong Pilipino. Ako si Jigo Malikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa idang load, sira pa ang baterya. Kilalanin ang bagong kumakalat na virus sa cellphone sa Reporter's Notebook. Ngayong summer, see you in Singapore. Everything's fine daw dito. Tignan mo naman dito sa Singapore, nagbibigay ng resibo at nanunukle. Dahil lahat ng bawal, may fine. Ang multa pag nanigarilyo ka sa mga lugar na hindi dapat, 1,000 Singaporean dollars. Fine na rin ang buhay ng mga DH na Pinay. Mababait na ang mga amo at pinag-aaral pa sila dito. VP ng Maybank, sikat na artist at anchor ng BBC, lahat Pinoy. At ang bayani ng mga Singapore OFW. Kilalanin Miyerkules ng gabi sa Pinoy Abroad. Kaloload mo lang pero nasaid agad ang ikinarga mo. Ubos agad ang load, diskargado rin agad ang baterya. Perwisyong dulot yan ng COM Warrior virus. Kilalanin ang bagong pesting ito at alamin kung paano iiwasan. Binansagang text messaging capital sa buong mundo ang Pilipinas. Paano ba naman kahit saan ka lumingon, nagkalat ang mga adik sa pagte-text at gumagamit ng cellphone? Katunayan, halos kalahati na ng ating populasyon ang mga cellphone subscriber sa bansa. Tinatayang halos 500 million text messages ang naipapadala sa isang araw. Habang umuusad ang teknolohiya, hindi rin nagpapaiwan ang industriya ng mga cellphone. Taon-taon nagiging mas high-tech, mainit sa mata, mas kaaya-aya. Pero habang mas nagiging high-tech ang mga ito, tila mas dumarami rin daw ang problema ng mga cellphones.
sabihin niya, Noong nakaraang taon, umatake ang kauna-unahang virus sa mga cellphone, ang tinatawag na Caribe virus, na isasalin ito sa pamamagitan ng Bluetooth. Kapag naapektuhan ng Caribe virus ang cellphone, madaling nauubos ang baterya nito dahil paulit-ulit magpapadala ng mensahe ang cellphone. Tulad ng computers, nabiktima na ng mga virus ang cellphone. Parang computer ito Cesar. No? Kumbaga, yung mga gumagamit ng internet, alam nila na kung hindi ka maingat sa paggamit ng computer mo, maaari kang ma-infect ng virus. Ganun din sa mga cellphone na parang computer. Ang masaklap, taon-taon mas dumarami ang mga virus sa cellphone. Nitong Pebrero lang umatake ang tinatawag na Com Warrior virus. Ito ang virus na kumakalat sa Symbian Series 60 cellphones o ang mga cellphone na may Bluetooth at Multimedia System o MMS. Naipapasa ito kapag nakabukas ang Bluetooth. Hinahanap nito ang iba pang mga kalapit na cellphone na may Bluetooth para hawahan. Kayang-kaya nitong abutin ang mga cellphone hanggang 10 metro. Makatatanggap ang cellphone ng isang mensahe na nagpapanggap bilang isang free sex video o birthday greeting. Pagkatapos nito, lilitaw ang dialog box na nagtatanong kung gusto mong i-install ito at kapag tinanggap mo ito, nakapasok na ang virus sa cellphone. Ganito rin ang estilo sa MMS. Pag infected yung phone, ang gagawin niya, kung meron kang list of contacts sa phone mo, for example, random siya magsisend ng MMS message sa list of contacts mo. That is ComWar. Ayon sa mga eksperto, walang tigil na maghahanap ng cellphone na mahahawaan ang virus. Kada 30 minuto, kusa itong magpapadala sa ibang cellphone na nasa phone contacts ng cellphone. Ibig sabihin sa loob ng 24 oras, 240 pesos ang inyong gastos sa MMS o 7,200 pesos kada buwan. Mabilis maubos kasi continuous yung Bluetooth transmission niya. Number 2 is yung load mo, maaaring mabawasan din dahil nagsasend siya ng MMS. So everything... Si Ian, isa sa mga nabiktima ng kumakalat na bagong virus sa cellphone. Kakaload lang daw niya ng 300 pesos noon, pero laking gulat niya nang bigla na lamang naubos ang kanyang load. Kaya nag-load ulit siya ng 300 pero naubos pa rin ito. Sabi ko, hindi naman ako nag-send ng text, bakit may ganon? Tapos tinignan ko, punta ako sa outbox. Meron doon, 2 number, tas MMS, tas nakalagay basta resend at ganong time. Ganong time hindi siya nasend. Tapos yun, kinuwento ko nga dun sa friend ko. Tapos sabi niya, ini-infect nga daw ng virus. Inis na inis si Ian sa virus. Halos hindi na rin daw niya kasi magamit ang kanyang telepono. Kung hindi man namamatay-matay, madalas na rin daw itong maghang mula nang makuha ang virus. From the word itself, virus, parang sakit na dilema na talagang salo talaga siya. Malaki ang kaibahan ng naunang virus sa Com Warrior ayon sa mga eksperto. Dahil sa virus na ito, ubus na ang iyong load, ubus pa ang baterya ng telepono mo. Labag sa batas ang paggawa o pagkakalat ng mga virus sa computers at maging sa cellphone. Cybercrime ang tawag sa ganitong uri ng paglabag. Ang parusa, 6 na buwan hanggang 3 taong pagkakakulong o multang 100,000 pesos. Sa kabila nito, wala pang nakakasuhan laban dito. Ang Anti-Fraud and Computer Crimes ng NBI ang naatasang magbantay sa problemang tulad nito. Ayon sa NBI, bagamat narinig na nila ang kumakalat na virus, wala naman daw formal na nagrereklamo sa kanilang tanggapan, kaya hindi sila makapagsagawa ng anumang investigasyon. Halimbawa, na-virus na yung phone ko, kung ako yung consumer, kung ako yung user ng cellphone, I might as well have it fixed. Aminado rin ang opisinang ito na mahirap tukuyin ang mga may gawa ng virus. Mahirap talagang i-trace. Actually, sa akin, ako hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Kasi unang-una, wala kang suspect. Wala ka ring trail na susundan kung sino yung nag-send nito. Sa bilis ng virus na kumalat, dagsa ang mga tao sa ilang cellphone repair shops. Dito nga sa cellphone repair shop ni Romel, aabot sa 10 customer ang nagpapagawa sa kanya kada araw. 300 hanggang 500 pesos ang kadalasang singil ng mga cellphone technicians sa pagtanggal nila ng virus. Naubos na nga ang load at baterya ng telepono, dagdag pa ito sa gastos.
Ayon naman sa Smart Communications, maliit na bilang lang ang nabibiktima ng ComWarrior virus base sa mga nagrereklamo sa kanila. Sa kasalukuyan, Cesar, wala pa masyado, no? Very minimal or very small effects. Sa dahilan na kukunti lang talaga yung mga cellphones na maaari maapektado ng ganitong virus. Mga 99% ng mga cellphone users, wala silang kailangan ikabahala, wala silang kailangan ikatakot dahil hindi naman apektado yung cellphone nila. Para makatulong sa kanilang subscriber, magsasagawa sila ng information drive para maituro kung paano iwasan ang ComWarrior virus. Kailangan itong mga kababayan natin gumagamit ng ganung klaseng computer, or rather na cellphone, na parang computer. Matuto na sila na paano magamit yung cellphone na yan sa isang paraan na ligtas at hindi sila maapektuhan ng ganitong klaseng mga virus. Para makaiwas sa virus, may payo ang mga eksperto. Una, pindutin ang no sa cellphone kapag may mensaheng ComWarrior. Burahin ang mensaheng ComWarrior at gamitin lamang ang Bluetooth ng telepono kapag kinakailangan. Huwag tatanggap ng Bluetooth message kung hindi kilala ang nagpadala. At higit sa lahat, kung may virus na ang inyong cellphone, agad patayin at ipagawa sa technician. Mabagsik, nakakaperwisyo. Salot ngang maituturing ang pagsulpot ng mga virus sa telepono. Sa pag-unlad ng teknolohiya na may kaakibat na perwisyo, tila wala nang magagawa ang tao kundi ang mag-ingat na lamang. Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kaya nga, pagkatapos ng anihan, ang natitira sa amin ay sako. Kaya nga ang sabi namin, hindi na tayo mga magsasaka, magsasako na lang. Walang pangbayad sa pataba at pagbabiyahe ng kanilang ani. Yan ang karaniwang problema ng ating mga magsasaka. Ang kanilang napagbabalingan, pangungutang, pero sa 50 pesos nilang hiniram, 100 piso kaagad ang kailangang bayaran. At interes pa lang yan. Si Lilia, may-ari ng isang tindahan sa Bagubantay, Quezon City. 2 anak na pinag-aaral. Ang kanyang kinakasamang asawa, walang trabaho. Solo niyang binubuhay ang pamilya, kaya kayod marino kung magtrabaho si Lilia. Pero minsan hindi sapat ang kinikita niya sa tindahan, kaya ang nagiging takbuhan niya, 5-6 na pautangan. Doon kami bumabagsak halos eh. Nakautang ka ng 5-6, tapos pagdating na yan na yung monthly bills, doon mo lang halos inilalagay. Diba? At saka yung daily needs mo. Kaya hindi mo pabayad yung 5-6 mo, ayan na naman, kuha ka na naman ng 5-6 uli. Marami ko eh. Noong nakaraang taon, nagpasya siyang mangutang ng 50,000. Para raw mabayaran niya ang ilang pa niyang pinagkakautangan na nagpatong-patong na. At dahil 5-6 nga, 20% o 10,000 ang interes nito kada buwan. Matapos ang isang buwan sa 60,000 na kailangan niyang ibalik, 40,000 lang ang kanyang nakayanan. Sa loob ng mahigit isang taon, hindi niya nabayaran ang 20,000 na natira sa utang, kaya lumobo ito sa 80,000. Kung tutuusin, mas malaki pa ang babayaran niya ngayon sa interes kaysa sa kabuuang halagang kanyang inutang. Araw-araw, 2,000 ang kailangan niyang bunuin para ipambayad. Ang kaso, hindi kaya ng bulsa niya ang ganitong halaga. Tuloy, lalo siyang nababaon sa utang. Talagang sa kakautang ng tao, doon siya malulubog. Talagang yan ang kaya kung maaari nga lang ako ngayon sa panahon ngayon, kahit 200 ayokong mangutang. Kasi yung ko, na-depress ako talaga. Kasi parang yung pagtiwala ng tao, nagbigay sa akin, hiyang-hiya ako, di ba? Si Lilia ay isa lamang sa 24 na milyong Pinoy na may utang ayon sa National Statistics Office. Sa bawat 10 tao daw, 3 ang may utang. Marami sa mga pautang, installment o hulugan ang bayaran. Kalimitan umaabot ng 20% ang tubo. Ayon sa mga eksperto, pagiging usurero o usurera na raw ang pagpapatong ng ganito kataas na interes. Noong 1960 ipinasa ang usury law, ipinagbabawal ng batas na ito na tumaas pa sa 12% ang interes ng anumang pautang. Pero noong 1982, isinuspinde ng Monetary Board ng Central Bank ang batas na ito. So ngayon, wala nang ceiling at base na doon sa pinagkasunduan ng nagpapautang at uutang kung ano yung kanilang interest rate. Bakit po naging ganun po inalis? Kasi para umano na yon sa market conditions na, kung ano yung market conditions, dapat maka-adjust yung mga rates ng pautang ng mga bangko sa mga tao. Dahil sa pagsuspinde ng usury law, maaaring magpataw ng gaano man kalaking interes sa nangungutang.
Si Eddie, isang magsasaka sa Gimba, Nueva Ecija, ay isa sa mga biktima ng pag-utang na may malaking interes. Hindi kanyang kalahating ektaryang lupa na sinasaka niya. At dahil kapos sa pera para pantusto sa mga pananim, umaabot na sa 20,000 ang kanyang utang. 30% ang tubo nito sa 3 buwan. At kapag pumalya siya rito, 10% patong naman kada buwan ang kailangan niyang pasanin. Minabuti ni Edding di magpakita ng mukha, baka wala na raw kasing magpautang sa kanya. Kailangan ng pamilya para mabuhay. May taguyod lang kahit anong bigat sa aming bulsa, bigat sa aming damdamin, sa mga ginagawa ng kapitalista ng mga yan. Talagang wala na kaming magawa. 2 beses lang sa isang taon kung matikman ni Eddie ang grasya mula sa pananim. Pero sa 50 sakong aanihin o halos 40,000 na katumbas na halaga, kapag bayaran na ng utang, ito'y nadidisgrasya. Halos 30,000 kasi ang napupunta sa pambayad utang pa lang. Bukod pa rito ang gastos niya sa pagpapakiskis. Nababawasan pa ng 3 kaban na bigas ang kanyang ani. Bayad sa isang sako ng abono na inutang niya rin. Sa madaling salita, wala pang 10,000 ang natitira sa kanya hanggang sa susunod na anihan o katumbas na 6 na buwan. Dahil kapos na ang kita ni Eddie, kakailanganin na naman niyang mangutang para sa araw-araw na gastusin nila. Katunayan, bumibili na lang daw siya ng banlid o mga durog na bigas na tira sa kiskisa ng palay para makatipid. 8 pesos lang kasi ang kilo nito. Ginagamit itong panghalo sa kaning baboy. Pero sa tulad niyang butas ang bulsa, pinagtsatsagaan na lang ng misis niya na ihiwalay ang maaaring mapakinabangan pa. Nakamamanghang isipin na hindi umaabot ang bigas sa sikmura ng ilang tao na mismong nagtatanim ng binhi nito. Yun na rin lang ang talagang paraan. Yung medyo pwedeng isahing, parang hati kami. Imbes di pagkain na ng baboy sana, talagang hati pa kami dahil pwede rin namang kainin yun dahil wala na kaming magawa. Alam mo, ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, dahil walang ibang matakbuhan, pikit matang kumakapit sa patalim ang ilang magsasaka sa pag-utang sa mga usurero. ang aming ani ay pinambabayad sa mga usurero at yung iba naman ibinebenta para pambili ng aming pangkonsumo. Kaya nga pagkatapos ng anihan, ang natitira sa amin ay sako. Kaya nga ang sabi namin, hindi na tayo mga magsasako na lang. Pero ayon sa Kedangkor, institusyon ng gobyerno para matulungang maiahon ang magsasaka sa kahirapan, tinutulungan naman nila ang magsasaka. Isa sa kanilang programa ang masaganang gininto ang ani. Layo nitong magpautang sa interes na 16% kada taon. Since 2001, siguro mga about 1 million farmers na naservisan namin throughout the nation. Pero sagot ng KMP, hindi naman daw ito napapakinabangan ng marami magsasaka. Katunayan sa 60 chapter nila sa buong bansa, mahigit kalahati ang hindi man lang naaambunan ng programang ito ng gobyerno. Nang magkaroon ng assembly ang magsasaka sa Zambales, tinanong ko po, sino po ditong mga magsasaka ang nakakatanggap ng abono o kaya suportang serbisyo sa pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture? Wala pong nagtaas sa kanila ng kamay. Siguro yung na-interview doon sa Kilusang Magbubukid, yun siguro pang hindi pa namin naabot. Kasi like in our case, may limitation din kami eh. We're only present in about 63 provinces and 14 regions, but ang daming provinces natin and municipalities. Isa pa raw problema, pinanghihinaan ng loob ang mga magsasaka na mangutang sa Kedangkor dahil sa mga hinihingi nilang dokumento tulad ng livelihood plans, proof of collateral at iba pang dokumento. Ayon kay Ateneo Professor Nino Leviste, isang sociologist, ang madalas na dahilan kung bakit lalong humihirap ang mga nangungutang ay dahil sa laki ng interes ng kanilang kailangang bayaran. Kaya't sa kakarampot nilang kita, ang tangi muna nilang nababayaran ang interes ng inutang hanggang sa magpatong-patong na ang halaga ng perang inutang. Ayon kay Milo Tanchulin ng Freedom from Debt Coalition, mapang-abuso ang ganitong sistema ng pautang. Laging ang usurero ay patuloy na yumayaman at ang mas nakararaming masa ay patuloy na nababaon papalubog. Pero hindi naman daw nangangahulugang wala ng pag-asa pang malabanan ng ganitong sistema. Dapat mas maraming mga lending programs na malikha ang pamahalaan para yung ordinaryong tao ay makakuha nito. Partikular sa kanayunan, maraming requisites ang Land Bank of the Philippines halimbawa na baka kinakailangang i-relax
para mas maging accessible sa ordinaryong magsasaka ang pag-uutang para meron siyang kapital sa produksyon. Ang sistema ng patubuan ay hindi na marahil mapipigilan pa habang may naghihirap. Pero kung magkakaroon muli ng batas laban dito at gagawa ang pamahalaan ng epektibong lending programs para sa masa, marahil ay makatutulong ito upang mahukay ang mga Juan-at-Juanang baon sa utang. Ako si Maris Umali at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Harmless yan. Bakal lang yan. Piece of metal lang yan. Ito'y isa sa pinakamarahas na panahon ng ating kasaysayan. Itong krimen sa bawat araw gumagamit ng lisensyadong baril. Pero ang armas na ginagamit laban sa atin sa mga pulis din daw nang gagaling. Alam nila na pag yung papel mo kahit pa isa-isa may mapapala sila. Paano kung ang pangprotekta pinagmumula ng kasawian sa iba? Hindi ka na mag-iisip. Dapat ba tayong bigyan ng License to Kill Eyewitness? Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numero 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito ang Reporter's Notebook.